Naisipan niyo rin ba na ipakain yung balat ng saging sa mga manok? Yan po ay safe dahil ang mga manok ay omnivores. Ibig sabihin sila ay natural na kumakain ng mga gulay, yung mga prutas at pati na rin yung karne o insekto. According sa online, ang banana po ay ang most consumed na prutas dahil ito po ay affordable. 33% naman dito is waste and ito po yung balat ng saging. Opportunity na rin po ito sa mga farmers na gustong makatipid sa patuka at ituturo ko naman kung paano mag-ferment at makapag-imbak tayo ng patuka sa ating mga manok. Hindi naman necessary yung pag-ferment, but ang mga advantages po ng pag-ferment ay napakarami. Unang-una, tayo po ay nakakapag-store. Ibig sabihin, hindi na po kailangan mag-chop always every time na nagpapakain po tayo ng mga kaya po nito mag-last ng ilang months. Sa backyard ko, nauubos ko ang isang balde around 2 weeks. Other than storage, ang advantage din ng pag-ferment is free na yung probiotics natin. Even before fermentation, yung mga prutas, present na talaga ang probiotics doon. Meron kasing chemical breakdown during fermentation and inaalaw nito na mag-multiply yung probiotics or yung mga beneficial microbes. Pag mga fermented yung pinakain nyo sa inyong mga manok, hindi na po sila nahihirapang i-digest yung pagkain. Madali lang i-acquire yung balat ng saging dahil ito po ay waste. Ibig sabihin, hindi na to binibenta. So, pwede kayong lumapit sa mga nagbibenta ng banana cue, banana chips o turon. Meron din kasing times na tag-init, medyo madalang yung tangkong. Kaya ang ginagawa kong alternative is yung pangunguha ng balat ng saging sa market namin. Meron kasing paggawaan dito ng banana chips at yung banana Q. Sobrang dami nilang waste every time na kumukuha ako ng isang sako. Marami pa rin sila. Pwede rin po ito ipakain sa baboy, yung mga kambing or baka. Sa mga manok na heritage breed, sobrang lakas nilang kumain. Hindi pwedeng yung pure feeds lang talaga kasi sobrang mahal, umaabot na ng around 45 per kilogram. Pero pag ang manok nyo naman po ay broiler, medyo hindi po to magandang option dahil maliit lang yung protein content niya. Pag dried naman, umaabot ang 6 to 9%. Pero pag fresh, nasa around 2% lang. Di po talaga pang fattening ang banana peel. But if you're looking for quality and healthier meat, especially po kung ipapakain po natin sa nagre-recover pa lang from medical conditions, ito po ang magandang quality na meat. Gumamit po tayo ng muscovado sugar. Pwede po pag meron kayong molasses. If wala, pwedeng brown sugar. If wala, pwede naman yung white sugar. Ginagamit ang sugar para mas long lasting ang pag-ferment dahil ito ay nagsisilbing pagkain ng living microorganism. Bakit yung gamit natin is muscovado, ba't hindi na lang gumamit ng white sugar? The more darker kasi yung sugar is, the more concentrate yung minerals. I recommend using molasses, but sa area namin sobrang hirap at sobrang mahal na molasses kaya yung option ko is yung muscovado. Ang measurement naman ng brown sugar is 2 cups per balde at yung tubig naman is tansya-tansya lang as long as na enough lang na mapuno yung isang balde. The more you add sugar, mas longer po ang shelf life. Siguraduhin lang na ma-mix po natin ng maayos hanggang ma-mix po yung pinakailalim. Hindi naman kailangan na airtight yung pagkapak. As long as na lumubog lang yung fini-ferment natin, okay na po yun. Day 1, nag-iba na po ang kulay. But yung amoy niya, still the same, amoy muscovado. Yung nasa top naman, need po natin yun i-mix. Kasi pag pinabayaan po, yun po yung nakakasira. Kaya everyday po natin mini-mix until po na ready ng ating mixture. Ang texture naman niya, still the same, medyo matigas pa rin. Day 2, ang kulay ng balat ng saging ay mas naging lighter.
compare yesterday. At ang texture naman ng balat ay medyo soft. Day 3, yung cloudy white na napapansin nyo, yan po yung nako-form na lactic acid during fermentation. Ang texture niya mas naging malambot at yung amoy naman ng brine ay mabango, parang alak. After many days, ready na po ang ating fermented na panit ng saging. At yan. So, itong puti, normal lang po yan sa pag-ferment. At yan na. Ready na po ang ating balat ng saging. Yung texture ng balat, malambot na po siya. By the way, tinatawag din itong lacto-fermentation dahil sa na-develop na lactic acid during sa ating pag-ferment. Sa pagkain po ng manok, hinahaluan ko ng 50% commercial feeds. Gamit ko dyan is yung Integra and nilalagyan ko ng juice or kahit tubig lang para maging double po yung size ng ating pagkain. Wait lang po ng ilang minutes at ready na po yan. At after few minutes, ready na ang ating feeds. Yan. So inalaw lang natin na absorb niya yung mga fluids at maging double yung size niya. Lagyan na po natin ng itong fermented natin na balat ng saging. So 50% po ng feeds at 50% rin ng ating balat ng saging para makatipid po tayo sa ating patuka. Yan. So mix lang. Ready na. Maganda siya tignan, hindi mo halos makita yung mga balat ng saging sa mixture. Yan din yung advantage ng pag-ferment kasi mas nagiging lambot yung ating patoka. Imagine ganito karami yung pinapakain mo. Pag pure feed, umaabot yan ng 3 kilo every meal. So, magkano ba yung 3 kilo? Nasa approximately 130 per meal. So, yung nagastos ko lang dito is mga 3/4 of feeds. Let's say, nasa 35 pesos. Nakapakain ako na sobrang maraming manok. Yan po ay yung 2 months old po natin. At wala po silang arte sa pagkain. As long as na pag finermit po kasi mabango at mas nagugustuhan po nila yung pagkain nila. Pero pag may access naman sila sa free range, mas maganda yun kasi yun yung natural na environment nila. Pero sa lugar ko naman, nasa city ako, sobrang hirap, puro semento yung palibot namin. Sa naghahanap ng incubator, meron akong available. Check nyo yun sa link below.